Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong mga pahayag ng Pangulo. Dagdag ito yung pahayag niya na gusto niya nang makipag-reconcile sa mga Duterte, ayaw niya na ng gulo, marami na siyang kaaway, na sana magkaisa na lahat. Ito, dagdag pahayag niya tungkol naman sa magtrabaho na. Kalimutan na daw ang politika. Ito, post ni MG Kiambao. Tama na ang politika, magtrabaho na. Yun po ang meat o summary ng pahayag ng Pangulo. Tama na ang politika, magtrabaho na tayo. Anong comment ni MG Kiambao? Ang sarap sana pakinggan ang mga salita niya. Ganyan siya way back 2021-22. Kaya nga 31 million din ang nahulog ang loob at nagtiwala sa kanya. Isa na ako sa nahulog ng loob. Nabudol pala. Ito. I'd be deeply moved and impressed by these recent pronouncements if it didn't come from the same man who once firmly stated that ICC has new jurisdiction until it became a weapon to neutralize the Dutertes. If he is truly sincere, which I really hope so, but which is also difficult to believe at this time, he should start by facilitating the safe and swift return of PRRD. Anything less will be mere lip service. So, ang panawagan ng Pangulo, tama ng politika, magtrabaho na tayo, kailangan gawin ang dapat gawin. Sabi ni MG Kiambao, yes, trabaho. Pabalikin mo si PRRD at maniwala kami. Agree ba kayo kay MG Kiambao? Okay. Ito, basahin ko yung mas mahaba niyang statement. Una, nagsagawa na ang Pilipino sa politika. Sawang-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo at kami naman ang aasikasuhin ninyo. Kaya mabuti o tapos na yung election, tama na yung politika, tama na yung politika. Magtrabaho, gawin na nating lahat ng kailangang gawin. Yes! Gawin nyo na. Pangulong Marcos Jr. yung dapat gawin. Ano yun? Yung pinadala nyo sa ICC, The Hague, Netherlands, pabalikin nyo. Kasi nga sabi mo, walang jurisdiction ang ICC. Ilang beses. I think senador pa siya noon. Ini-interview siya. I think si Maharlika ang nag-interview sa kanya. Senador pa siya ito. Ganun na yung walang jurisdiction ang ICC. Walang jurisdiction. Ganon din nung kampanyahan. Tinatanong tungkol yan sa ICC. Very clear ang kanyang plataforma na wala nang pakialam ang ICC sa Pilipinas. Ganon din nung nanalo na siya, nung hindi pa nag-break up ang Uniteam. Ilang beses, recorded lahat yan. No. They have no jurisdiction. Will not cooperate. Will not. Mamaya, biglang. The greatest, I don't know how will I describe it. Ang pinakamalaking twist sa politika natin, yung ginawa nila kay PRRD. Kung may pinakamasakit
Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ni Tatay Digong. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. O anong dapat gawin? Eh di pabalikin si Tatay Digong. Ayan, maniniwala na ang maraming Pilipino pag magawa yan. Pag hindi magawa, ambot na lang. So, depende. Magtrabaho. Anong ibig niya sabihin yung magtrabaho? Ituloy lang yung ginagawa ngayon. Nakalimutan na yung nangyari kay PRRD. Payag ba kayo na mag-reconcile na lang, forgive and forget, magtulungan, tapos pabayaan lang mabulok sa kulungan si PRRD? Okay ba yon? Is that genuine reconciliation? Yung post niya ni Daryl Yap, sabi niya, si Sir nagtataka na wala siyang kaibigan. Tapos, yung gusto niyang kaibiganin, na tinangay nila yung tatay niya, okay lang sila kahit tinangay ang tatay niya. Ang hirap naman. Kaya, ilagay nyo ang sarili nyo. Kayo si BP Sara, kayo si Basti Duterte, Congressman Pulong. Makikipag-reconcile ka sa tumangay sa tatay mo habang nakakulong ang tatay mo. Di ba ang hirap? Then, tayo rin mga mamamayang Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Yung tayong nakakita, kasi may mga Pilipino rin, tawag nila Dotay, Siraulo, meron din. Kaya lang, mas marami tayo. Okay? Sa survey ng WR numero, 40% sa na-survey nila identified as Duterte supporters. 15% lang ang identified as Marcos supporters. 13% identified as Pinklawan o basta kay Leni Robredo. Yung remaining 30+%, none of the above, wala silang affiliation. Mas marami tayo. Tayong 40% na DDS. Okay na lang ba sa atin na mag-reconcile, magtrabaho, magtulungan hanggang 2028, tapos mabulok si Tatay Digong sa kulungan sa ano? O hindi ba? Kung talagang reconciliation, dahil sila ang nagpadala kay Tatay Digong sa Netherlands, sila rin ang gagawa ng paraan para babalik siya dito at usigin dito sa Pilipinas. Yes, pwede nga, kahit ikulong nila dito sa Pilipinas, okay na ako. I don't know sa inyo. Basta dito lang siya makulong. Huwag lang doon sa Netherlands. So, yun na po ang trabahong dapat gawin para magkaroon ng reconciliation. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig Bukidnon dahil ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video nito. Una ni ang yero sa itabang sa mga tao nga daot na ang ilang mga balay. Ug muna ni sila. Salamat. Sa sin. Kay sa hero, sa akong manghuli ako rin nagkuha. Ito ang ginawa. Salamat sa nagtabang. Para daghan ang tabangan pagpurian ng away-balay. Salamat yun kayo. Salamat sa nagtabang kami. Muriya na ginang mga atok na buslot. Salamat kayo sa Ginoo sa nagtabang.
Jenica. Jenica. Tira. Pulo. Salamat aning Sen. Salamat sa Ginoo. Salamat sa nag-sponsor aning naghatag. Kini dahil sunod.